Ang kasama po natin ngayon, isang kilalang visionary, Madam Rudy Baldwin. Hi, Madam! Hello, Miss Aguilo. Apakasimple mo naman. Oo naman, okay na to. Oo. Siyempre, yung iba, sino yan? Sino si Rudy Baldwin? Siya po ay visionaryo at marami ho siyang mga naging vision na nagkatotoo at ikinakabit sa kanyang mga vision yung mga nangyari lalo na sa mga artista, lalo na sa ating industriya. Kaya si Madam Rudy Baldwin, ang tinatanong nila ngayon, bakit Madam Rudy? Babae ka tapos Rudy pangalan. Usually yung Rudy, part yan sa name ko talaga. But Rudy kasi is papa's girl ako eh. Pangalan ng papa ko Rudy din. Gusto ko lang na, alam mo yung komportable ako na pag ito yung gagamitin ko na yung pangalan. Saan ho galing yung Baldwin? May lahi po kasi kami. Yung Baldwin niya, kadugtong yan sa mga peludo ng kaninunuan na kalahi ng father side namin. Alam niyo, ang dami natatakot sa inyo. Hindi sa inyo, kundi sa mga nagiging hula ninyo. Tinatanong nila ng mga netizen, bakit ba ang morbid ng hula o yung nakikita in the future ni Madam Rudy? O kasi ganito yun eh. Okay, kung mapapansin mo, sa mundo ng tao, mas lamang ang negative kaysa positive. Pansinin mo ha, yung mga pangyayari, kahit personal natin na pangyayari, mas lamang ang negative kaysa positive. Kung marunong ka mag-isip, kung mag-analyze ka ng mabuti, yung positive kasi pwede maging negative din yun. Halimbawa, nakita ko na may parating na lindol or bagyo, baha. Alin ba ang dapat mong pipiliin? Mag-pray ka o maghanda? Or either magreklamo ka doon kasi ang vision negative, parang feeling nila sinusumpa ko sila. Kasi di ko sila maintindihan, ano? Dapat, ang maganong bagay, dapat nyo paghandaan kasi alam mo, bago pa naman ako dumating sa social media, nangyari na lahat yan. Nangyari na yung mga ganyan, mga lindol, mga ganyan. Yun nga lang, ang pagkakaiba lang sa akin kasi nakikita ko talaga yung exact place. Hindi ko man mabanggit directly, alis nagbibigay ako ng clue. Kumbaga, kung puro negative man ang nakikita ko at pinost ko sa social media, hindi ibig sabihin sumpa yun. Kumbaga, mahal talaga tayo ng Diyos kasi pinarating pa niya sa atin yung mga negatibong pangyayari na kung saan tayo mga tao, isa sa mga dahilan kung bakit ganito ang mundo natin. Tama po ba? Katulad ng lindol, ng pagsabog ng Taal, na-envision niya yun, ano? Sinasabi naman nila, totoo namang pumuputok ang bunganga ng Taal. Totoo namang may lindol. Bakit hinuhula pa? Hindi kasi, hindi man kailangan ihula yun eh. Okay, ang pagkaintindi lang kasi ng mga tao, normal lang yung lindol. Normal pumutok ang Taal. But that year, yung taon na yun, ang taon. alam nyo ba na talagang puputok si Taal? Aware ba kayo na nung pag-post ko kasi ng vision, ang mga comment kasi na ganito, malabo yung sinasabi mo, hindi puputok ang Taal, ano pinagsasabi mo, Rudy Baldwin? Kasi sabi ko, antay lang ko ng mga ilang linggo, puputok yung Taal, ito mangyayari. So, kung kahit sabihin mo pang normal, natural lang na nangyayari sa mundo yan, minsan yung iba sinasabi nila, kukuha mo lang yan doon, hindi yun ang pinupoint ko doon eh. Ang pinupoint ko doon, isinabi ko sa inyo kung saan yung eruption, kung saan banda yung lindol. So, yung mga taong nakatira doon is aware na dapat sila mag-ingat. Hindi yung point yung normal. Kasi kung sa kanila mangyari yun, hindi nila masabi normal. Like pag sinabi ko, Japan, mag-ready kayo kasi na may napakalakas na lindol na mayroon sa inyo. Tsunami, papasok din sa inyo. So instead na mag-ready ka, or either mag-pray ka, may handa mo sarili mo, yung mga importanteng documents. So, bakit di mo nalang gawin yung part na yun instead na magreklamo ka pa? Kasi ako talaga, para sa akin, mga tao, wala tayong karapatan magreklamo sa Diyos kung bakit ganito ang mundo natin. Binigyan tayo ng magandang tahanan, inabuso lang natin. So, bumalik sa atin. So, ganun lang yan. So, lahat naman ng vision nyo, meron kayong paalala, may pawarning kayo. Sinasabi ko talaga. At meron kayong advice din na magdasal, maghanda. Dapat lang. Sinasabi ko yung in the end of the no. Pinapaliwanag ko yun sa kanila na ako ay isang tao lamang. Hindi ako Diyos. Diyos pa rin ang nakakaalam sa lahat. Kung ano yung pinapakita niya sa akin, hanggang dun lang aking masasabi. Kaya niya pinapakita yan kasi totoo naman, hindi bumababa ang Diyos sa lupa para sabihin sa atin, hoy, mga tao, maglindol, magsihanda kayo. So, sa realidad, kailan ba kasi nangyari yun? Hindi naman, di ba? So, gumagamit siya ng ibang tao, makapangyarihan ka, ginawa mo yung langit at lupa, bakit hindi mo kaya ibigay yung isang mata sa isang tao para iparating sa mga tao na kahit inabuso natin yung mundo, mahal pa rin niya tayo. Dapat sana ganun sila mag-isip. Sa mga hindi nakakakilala kay Madam Rudy Baldwin, maraming trahedya, sakuna ang naganap sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, ang na-envision mo at nangyari. Alin-alin nga ba itong, Madam? Ako talaga pinaka-worst ko doon na ito i-advance ko lang sabihin dito sa sa vlog natin. No? This is the first time na sabihin ko 2027 is the worst prediction na maririnig nyo. Yun Worst? talaga, pinaka-worst Worst year na natin? matawag kong yes.
Kasi ano yun eh, i-advance ko lang pagsabi sa inyo, sa 2027, hindi ko i-discuss kung ano yun. Pero, yun yung prediction year na masabi mo, Madam Rudy, ayaw namin marinig yan. But, kailangan yung marinig. Kasi para makapag-ready naman tayo, di ba? What is the cost kung meron pa akong vision binigay ng Diyos kung di ko namin share sa inyo? Pero, itong 2024, nahirapan talaga ako yun, Ogie. Kasi maaga pala nakita ko na. So, hindi ko talaga alam kung paano ko i-deliver. Alam mo yung tsunami, yung kalsada at ang dagat ay magpantay. Sisibol ang bagong isla sa Japan. Nakatim talaga ako ng bash doon. Paano doon magkaroon ng isla ang Japan? Like, oh my God, paano ko explain sa inyo? Sa vision ko yung nakita ko na talagang may isla. So, naglindol, may sumibol na bagong isla. Tapos, ito pa, baka daw may diferensya lang ako sa utak kasi sinabi ko daw na ang desierto sa Arab, magiging bukid. Magkaroon ng kulay green, magkaroon ng mga tubig, ilog. So, daming natawa, but it happens. Nakita nyo, ang desierto ay naging bundok. May mga halaman. Buti pa nga Saan doon po ito? Saan pong bansa? part ng Arab country. Basta may desierto siya, di ba? Yung pagsabi nga nung isang Arabo doon sa isang vlog na, di ko mano kung anong vlog yun. Basta isang visionary from dito daw sa Pilipinas, nagsabi na, ito daw lahat, ito maging bundok, maging kulay green. Sabi sa kasama niya, paano naman kayo mangyari yun? Maging desierto? Sabi ko rin, oh nga Lord, paano ba mangyari yun? Pinakita sa akin yun. Nangyari? Nangyari naman. Nakita ko talaga na naging green. Tapos yung desierto naging ilog. Like, bumabalik yung sinaunang yun? Kapanahonan nila ni Noah, Moses, alam mo yun? Talaga? Parang, sabi ko, search ko nga, baka nagkamali ako. Pero nasa news nga naman. So, may client din ako doon. Tinawagan ko, totoo. Ay, oo, ikaw kung pinag-usapan dito. Di mo ba alam? Sabi ko, di ko alam. Tapos, one thing naman, yung sabi ko, maging pula ang ilog. Ang dagat ay mag-anyong pula. Isang propeta from the Bible history na maalala niyo is Moses. Sabi naman mga basher, ayan na naman siya. Pupula na naman daw yung dagat. Maging kulay dugo. So, in a few months nangyari. So, ako kasi, Ogie, kung ano talaga pinapakita ng Diyos, sinasabi ko talaga yon. Kasi, hindi ko naman ma-please lahat ng tao na maniwala. Like ngayon, una magkaroon ng tsunami ibang bansa, which is ibang bansa nga. Ibang bansa nagkaroon ng tsunami. Isang insekto na halos kainin yung buong lugar, halos lamunin ng tubig, halos yung Indonesia, everything that happens already. Now, dito ako nakatingin sa atin naman. Kasi 8 years old pa lang ako, nakita ko talaga magka-tsunami sa part ng Visayas. It's worst experience sa Visayas. Although ang Luzon, Nakakita ka pala na hindi pa nangyari ito, ha? I was 8 years old. Pero nung time kasi na yun, sabi ng papa ko, bakit ka ba umiiyak? Sabi ko, sarado mo yung bintana kasi may tubig na papasok. Ano pinagsabi mo? Basta yung tubig na malaki. So sabi ng papa ko, tsunami. Tapos tinanong niya, ba nagka-tsunami ba? Day, nasaan kami? Wala na, patay na kayo. Wala na kayo. Di na yung experience yun. So, yung tsunami, may tsunami talaga tayo. Even Luzon meron. Pero worst talaga Visayas. Kasi sila talaga nakitaan ko ng matindi. Matindi yung tsunami ng Visayas eh. So, parang andun ako sa point na napapansin ko na patapos na yung ibang bansa eh. Iniisip ko talaga yung the big one. Kasi ang explanation ko sa the big one ganito. Mag-umpisa muna sa Asian country. Japan, Indonesia, Taiwan. Ang Hong Kong nga, impossible magkalindol dyan. Pero maglilindol yan. Sabi nila imposible, di nangyayari yan sa inulit ko yung vision ko yung talaga. Singapore, Malaysia. Sa atin, babaldang pinakamalakas. Sabi ko, Lord, wag naman. Sa akin kasi, Ogie, ang tsunami, siguro nakaligtas pa, but the big one, no, Ogie. Ubuhay ako, but nagkaroon ako ng damage dito sa hita. Like, yung bakal na tusok. But nakalakad pa rin ako. Pero yung mga nawawala, ang dami. Especially shoebiz. Alam mo yung magbisyon ka ng yung lindol na biguan, nandoon ka pero nanginig ka. Kasi feel mo talaga andoon ka. Kailangan mo talaga tingnan isa-isa yun. Kailangan mo yun nakabangin. Kailangan mo tingnan yung mga palatandaan. Ang pinaka-worst na dapat paghandaan ng tao is the big one. So ano yung the big one? Lindol? Yun yung lindol na, yun yung lindol na, hindi man ganun katagal pero ang daming damage. Yung iba nga, nung pinost ko yun around 2020, binasa ko noon, walang ganun daw. Sasabihan nga ako, huwag kayo maniwala dyan, kasi mas maniwala kayo dito, mas nakakaalam sila. Di ko na lang pinatulan. Kasi wala naman ako mahita talaga eh. Papatulan ko yan, ang mahita ko sa mga yan, di ba? So, alam ba, pag sabi ko yung Cebu, makaranas ka ng lindol, may sunog ka ng malaki, gato kalaki. Alam mo kayo maniwala doon kay Rudy Baldwin. Yan, panakot lang yan, wala. Ang dami sinasabi. Batangas naman, magkaroon na kayo ng lindol, malaking sinkhole. Minsan mataas pa na posisyon, namura ako kasi daw, dito nangyari yun, hindi daw totoo yun. Pero pag nangyari naman, mute nila lahat. Ang feeling kasi nila, magaling ka na kasi nasabi mo, hindi nila maintindihan na hindi ako magaling. Nasa taas ang magaling. Hindi ko kasalanan kung sa akin niya binigay. Kasi minsan yung iba nagtatanong, bakit pa sa'yo binigay? Hindi nila sa akin. Napatingin ako ng gano'n. Hindi lang ako bibo. Hindi ko alam kung ano sabihin ko sa kanila. You mean, ikaw yung mensahero ng Diyos? Ayoko magsabi ng gano'n. Kasi tao lang ako, Ogie. Tinitingnan ko rin yung mga dating propeta sila Noah, sila Moises. Tao rin sila eh. Di namin masabi na propeta. Kasi sa Arab country,
country, sa ibang bansa, ang tawag nila sa akin, the eye of the God. Yun lang pong bansag nila sa akin, mata ng Diyos. Kasi may mga tao nakakilala sa akin doon. Lalo na pag sinabi ko na, Madam, asawa niyo po ba yun? Kasi yung plate number niya, nakita ko, sumalpok po siya doon sa may mamatay po siya bukas ng 4:30 p.m. Tapos sabi niya, saan ka nag-work? Doon? Sinong boss mo? Binanggit ko, pumunta siya. Sabi ng boss ko, pakinggan mo na lang. Magugulat ka na lang. Pati ibon, kinakausap niyan. Sabi niya, sige, anong plate number niya? Binanggit ko yung plate number. Sabi niya, plate number ka ng asawa ko yun. Yung araw naman yun, may meeting talaga ng asawa niya. Hindi talaga pwedeng umurong. At walang ibang way para dumaan doon. Sumalpok talaga. Namatay talaga ang asawa niya. Kasi kung pinakita ng bisyon ko na sabihin ko sa'yo, ibig sabihin, ayaw ng Diyos na mawala ka pa. Alam mo yun? Eto, meron akong mga babasahin. Sa bago mong post sa Facebook mo, isang kilalang artist ito, sobra itong sikat, hindi pa ito matanda, isa itong matangkad at sadyang maganda, ay nakikita ko na bigla itong masawi dahil sa lakas at hindi ng impact ng aksidente. Maraming malungkot dahil sobrang galing nito sa pagganap sa mga pelikula man o pag-hosting. Meron ka nang palang mga description ng gano'n. So, ibig sabihin, nakita mo na yung picture niya sa vision mo. Yes, pero talagang hindi ko sinasabi yun, Nogi. Bakit? Sino? Kasi may batas tayo dyan Minsan, pag sabi ng ganun, minsan pwede kang kasing kasuhan yan. O baga, Hindi, kung papaalalahanan mo lang. Kung paalalahanan ko naman, in person, wala namang problema sa akin yun Pero kung sabihin ko to true post, hindi ko talaga magawa yun. Pero kunwari, sa akin mo sasabihin, kunwari off ka. Pwede naman. Pwede ko siyang bilinan or paalalahanan. Pwede naman. So ito kasi parang wala na tong atrasan. Talagang mangyayari ito kasi ito yung vision mo. Mangyayari po talaga yan. So para saan pa yung pagpapaalala? At kasi ganito yung na-experience ko sa yan na-vision ko sa sarili ko na dinukot ako ng van ng ganong oras. Na-experience mo? Na-experience ko mismo sa sarili ko. Sabi ko, nakita ko yung sarili ko, yung hiwalay sa katawan ko, tapos nakita ko, tinanggal yung puso ko, ramdam ko talagang tinanggal. Tapos pag-isip ko, vision lang pala. Kinabahan ako. Tapos yung nakita ko sa sarili ko, dinukot ako. Tapos binigay sa akin yung date nung araw. Pero nung araw na yun, hindi ko talaga alam bakit gusto kong uminom ng Slurpee. Slurpee. Oo, pupunta talaga ako ng 7-Eleven 10 a.m. Hindi ako napigilan. Pumunta talaga ako. Paglabas ko talaga doon, dinukot ako. Buti lang marunong ako. Kahit paano may alam ako sa martial arts. Nakatakbo pa ako. See? Ako na, tigas ng ulo, ginawa ko pa din. Andun talaga sa, parang eager ka talaga na gawin. Yung kanya kasi, kasalanan ng driver. Kasi di naman siya nag-drive doon. Pasahero lang siya. Mas the best pa sa akin, huwag siyang umalis ng araw na yun. Pero walang date Mas likely kasi may client na pag nakaharap ko, lumalabas yung mag-date oras. O sige, huwag ka lumabas. Ganong araw, ganong Pero pag sa bahay, huwag ka rin gawa ng kung ano, my God. Makaligtas ka sa ganito, makuryente ka naman. Kung gano'n ng galaw, ha? Tapos naman, pagdating sa bahay, saksak ng kuryente. Ganyan na, kuryente. Namatay. Hindi naman siya namatay. Nagapan naman. Sabi ko, sabi ko, tulog ka lang, di ba? Huwag kang gumalaw, be. Sabi ko, huwag kang gumalaw, di ba? Nakaligtas ka dito, diyan ka naman. Kalkal ka naman, kalkal. Mas beat ko yung huwag kang lumabas. Stay home ko lang for one day. Nothing to lose for one day. Bukas, go. Kasi, yung pagkasawi niya, malungkot Tapos meron pa rito, isang kilalang mga awit at kasalukuyang mas kilala siya sa paggawa ng content sa YouTube. At magaling din itong umarte at kumanta. Isang pangyayari na matatawag nilang aksident, ngunit ito ay may kinalaman sa krimen. Ngunit nasawi ito. Insecurities. Parang may mga taong galit sa kanya, yung parang gusto siyang mawala, yung parang mawala ka in the way na isipin nila aksidente lang. Di ba naalala mo yung prediction ko na may isang actor na nag-suicide, ang buong akala ng lahat pinatay, pero totoo na nag-suicide lang. Tama naman yun, di ba? Veteranong aktor, sikat, edad na, tama naman yun. Pinipilit nga nila ako na criminal ill. Sabi ko, hindi nga, hindi, akala nyo lang. Hindi talaga. Ito kasi, parang aksidente na, isipin talaga ng lahat aksidente, pero mayroong inner issue yan, na may inis na isa kanya. So may foul play naman kanina? Meron. Kaya siya nasawi? Aksidente. Na-aksidente. Meron pa rito. May nakita akong veteranong artista. Nasasawi ito dahil sa karamdaman na halos ilang araw lang nakalipas ay nasundan ito ng isang sikat at kilalang direktor sa pelikula. Ang dalawang veteranong artista, ikinasawi nito ay atake mismo sa araw ng shooting na isugod ito sa ospital ngunit hindi na ito kinaya pa. Sila kasi, Ogie, may sakit na kasi sila. Pero ang more kasi ako nagtingin doon sa isang young actress na sikat talaga. Para bang hirap tanggapin. Yung unang binasa mo, doon ako more, medyo parang hindi pa dapat. Talagang shocking lang talaga yan. Para bang kahit ikaw napatili ka, kahit ikaw napaiyak ka, kahit para bang, shit, ano ba? O para kang hindi ko maano yung Hindi ko ma-imagine na nangyayari sa kanya. Tulala rin ako.
may nakita ko isang lalaki artista. Hindi ito veteranong artista. Ngunit sobrang sikat ito. Sadyang kilalang kilala at hanggang ngayon siya ay aktibo sa mga teleserye na halos mataas ang ratings. Lalaki ito at sadyang sobrang sikat.